Sa mga dinayo yung statue ni Bruce Lee dito sa Avenue of Stars, pinunta ko na para makita nyo na agad. Good morning guys! Welcome to our day 3 dito sa Hong Kong. Hindi pa kami nakakalabas ng oras na magte-10 na. Medyo nagpalit kami ng alis ngayon kasi ang itinerary namin sa Sneaker Street at saka sa Ladies Market. 11 AM pa yung open dun. So walang point na magmaaga kami. Chill-chill lang kami ngayon. So punta kami ng Mongkok. Tapos diretso kami sa TST. Whole morning kami sa Mongkok. Tapos afternoon hanggang gabi sa TST kami. Punta kami sa Avenue of Stars, sa K11 Museum. Manonood din kami ng Symphony of Lights. Dito na kami nag-breakfast sa hotel. Merong free breakfast dito. Mga tinapay lang. Okay naman na yun, hindi naman kami nag-heavy breakfast lalo pagka nagta-travel. Sa bahay lang tayo nakakapag-heavy breakfast. So yun, ano pala, diba kahapon galing kaming Macau. Ngayon, sa Macau, minsan pag nagbayad ka, tumatanggap naman sila ng Hong Kong dollars. Kaso, minsan ang nasusukli nila, Macau dollars. Ngayon, yung Macau dollars, hindi natin magagamit dito sa Hong Kong. Well, yun yung based sa na-research ko. Yung sukli namin, naipon namin ng $60, tita, no? O $60+ yung naipon namin sukli na Macau dollars. Hindi namin alam kung magagamit pa namin dito. So sayang din yun kasi kung i-convert mo sa peso, nasa 400 pesos din yung mahigit. Ang plano namin, kung pwede namin siyang gamitin, baka pwede natin siyang gamitin pang load sa Octopus card. Subukan kaya natin. Or baka pwedeng i-save na lang namin para sa susunod na balik namin dito. But anyway, yun. Kung magpupunta kayo ng Macau at ayaw nyong masyado makakuha ng Macau dollars, gumamit na kayo ng GCash card or kaya GoTime nyo or mga credit cards pagka bibili kayo doon kasi kahit yung mga tindahan sa tabi-tabi, tumatanggap naman sila ng mga cards. On our way to Mongkok, sa Ladies Market sa Sneaker Street, shopping. Mag-MTR lang kami. Dami-daming bakery dito sa Hong Kong. And masarap yung mga tinapay nila, nakakatuwa. Parang sa lahat ng kanto may makikita kang bakery tapos freshly baked lahat ng mga tinapay. Kahit dito sa MTR meron din eh. Yan no. Hindi mo tayo dumaan dito kahapon. Hindi tayo dumaan dyan kahapon. So yan. Sakay na kami sa MTR. Yan. Dito bumibili ng mga tickets. Pero ang convenience pagka bumili ka ng Octopus card, hindi mo na kailangan pumila dyan at mag-figure out kung paano bumili ng ticket. Itatap-tap mo na lang yung card mo. Hindi namin nakita kung magkano pa ilaman ng cards namin. But anyway. Nandito tayo sa Mongkok. So, hanapin lang namin yung Ladies Market saka Sneaker Street. Ito na yung Sneaker Street. Yan. Actually, sarado pa sila halos lahat. Yan, yung A6 sarado pa rin. Sabi din sa research ko, 11 AM daw magbubukas yung mga stores dito. Pero 11:15 na wala pa. So, hindi ko alam kung anong oras na magbubukas, baka anytime soon. Pero para hindi na lang din masayang yung oras namin, diretso muna kami ng Ladies Market. Baka may mga bukas na doon. At mag-shopping ang tita. Yan. Mamimili siya daw ng dress. Okay na to, kunin ko na. Ano siya? 1,090 Hong Kong dollars. Tapos less 10%. Nasa 980 Hong Kong dollars daw. So lalabas mga nasa 7,400. Dito na tayo sa Ladies Market. Kanina sa Sneaker Street nakabila ako ng isang sapato sa A6.
Dami ko ng sapatos, di ko na alam kung anong gagawin ko, pero okay lang. Pamigay ko na lang yung iba. With white logo, so like I don't care. So ito yung makikita sa ladies market, mga bags. Mga knock-offs lang naman to, pero okay na rin. Medyo mahaba-haba tong street na to. So, tignan natin kung ano pang pwedeng makita dito. Puro bag yung nakikita namin. Ay, ito. Ayan, oh. Baka may dress dyan. Go. Divisoria Night Market feels dito. Parang kung ano makikita mo sa Divisoria, hindi nyo makikita mo dito. Wala pa kami makitang worth it na bilhin dito kasi feeling namin yung mga mabibili dito, mabibili din namin sa Pilipinas, tas pares lang presyo. Pero baka naman. Pagkahaba-haba na. Ay, ito may money exchange. Oh. Pwede tayo magpa-exchange ng Macau mo. Namili na ako dito ng mga bigay sa mga kaibigan ko. Igi-isa kaming bag tags. Ano siya? Superhero themed na bag tags. $10 lang isa eh. Dito kami kumain sa parang karinderya nila. So, dito mamimili ka lang ng 2 dishes. Tapos, 45 Hong Kong dollars na yung 2 dishes. Hindi natin alam kung ano lasa. Tingnan natin kung masarap. Yun yung in-order ng tita, ha? Wow! Yan. Kasi ito yung sa akin. May pork ribs at saka beef. Nagpa-additional kami itong parang fried chicken nila na fillet. Kapit sarap. Yun ata yung pinakamasarap dito sa mga nakain namin. Pero lahat mo ito, masarap yung lasa. Tapos, ang total, 90 plus 72, 162. Tapos, ang dami ng serving. Sulit na. Tama lang na nagkagilap kami dito sa mga looban sa ladies market. Tapos na kami kumain and ang sarap ng pagkain namin. Ito yung restaurant. Okay naman, masarap na yung pagkain namin kasi ako yung ribs yung in-order ko. Sa tita, hipon at saka pork curry. May nakita kasi ako sa picture nila dito sa labas ito. Chicken cutlet. Order ako kasi mukhang masarap siya. Medyo mahal, 72 Hong Kong dollars. So sige, para for the sake lang na matry. Turns out, yun yung best order namin kasi masarap na yung mga una naming na-order. Yun pa yung pinakamasarap dun sa lahat ng na-order namin. At saka, ang dami niyang serving. So far, yun yung pinaka-okay na nakain namin dito. At saka mabait yung mga tao dito sa restaurant. At saka dito sa Mongkok. Sa mga experience namin, mabait naman yung mga nakakasalamuhan naming locals. And hindi ko alam kung bakit sa mga napapanood ko, may mga nananabunot, saka nananapak. Pero sa awa ng Diyos, wala pa naman kami na experience. So ngayon punta na kaming TST. Baka nandun yung mga nananapak. So ready na lang namin yung sarili namin. Okay? See you guys in a bit. Bye! We're here at Tsim Sha Tsui. Ang sarap naman mag-shopping dito kasi kahit sa Angkalumiko, may mga shopping centers. Yan, tama. Naliligaw na naman kami pero puro shopping ang nandito. Punta na kami sa station pero puro shopping area yung nakikita namin. Ano nga punta natin? Hong Kong Cultural Center, Clock Tower, K11 Musea, Hong Kong Museum of Arts, at tapos sa Avenue of Stars. Lalakarin lang naman ata from here. Yung pala yung Chungking Mansion. Magkakatabi na pala to. Dito na yung K11 Musea, tapos Hong Kong Museum of Arts,
Hong Kong Space Museum, tapos Hong Kong Cultural Center. So literal na magkakatabi siya kaya tingin ko mabilis lang kami dito. Doon tayo sa TST Promenade. Dito mamaya yung Symphony of Lights. So abangan na lang namin. Hindi ko lang sure kung anong oras. Alam ko 6 o'clock or 8 o'clock. Sa mga dinayo yung statue ni Bruce Lee dito sa Avenue of Stars, pinunta ko na para makita nyo na agad. Charan! Sarado daw siya. Ayan. Bruce Lee Statue Restoration Notice. The Bruce Lee statue at the Avenue of Stars will undergo restoration from December 1 to 22, 2025. During this period, the statue area will be temporarily cordoned off. We apologize for any inconvenience caused. So, sarado. Tsaga na lang muna kayo sa mga kamay. Kasahin niyo yung kamay niyo sa mga kamay ng mga artista na Chinese. Nandun naman si Jet Li, saka yung tatay ni Shang-Chi. Yan, nakabalik na tayo dito sa Shum 1. Bumili ng mga pagkain. Puro tinapay lang. And then, teka, A1, A2. Ay, mulan? Yan, pabalik na kami ng hotel. Maaga kaming natapos ngayon para makapahinga at saka makapag-ayos ng mga gamit namin. Kasi bukas lipat na ulit kami ng hotel sa Regalo Sky City naman. Okay? Dito kayo pag nakauwi na kami. So yun na nga guys, maaga kami nakauwi dito sa hotel. Siguro mga 8:30 nandito na kami. And nakatulog ako. Kasi sobrang pagod. Nagising ako ng 1 AM. Naghilamos lang ako saglit. Tapos matulog na ulit. No, medyo sinisipon na ako. But anyway, that ends day 3 of our Hong Kong trip. Okay, see you guys tomorrow. Bye-bye. Good morning! Yan, day 4 na natin tita, no? Day 4 namin dito sa Hong Kong. Today, lilipat lang kami ng hotel. Punta kami sa Regalo Sky City. Kasi malapit yun sa Disneyland at saka sa Hong Peak 360. Yun yung dalawang activities pa namin na natitira sa last 3 days namin dito sa Hong Kong. Anong oras na 11 o'clock. Dito na lang din kami sa hotel nag-breakfast. Update namin kayo later. Bye-bye! Nakababa na kami dito sa Sky City. Parang mall tong binabaan namin pero ang weird kasi parang halos walang bukas. Yan siya. Though 8 minutes away lang naman siya sa Regalo Sky City. So yan, malapit na rin kami. Guys, nakarating na kami dito sa hotel. Ang hotel namin, Regalo Sky City. So dito kami nag-book kasi malapit siya sa Hong Kong Disneyland at sa Hong Ping 360. Mga 10 to 15 minutes lang yung biyahe. And meron din siyang free shuttle service papunta sa Tung Chung at saka sa Hong Kong Disneyland. Sasakay na lang kami doon. May mga schedule sila eh. So ito yung itsura ng room namin. So yung room namin, garden view room. 17 square meters to. Ito itsura. Yung banyo niya, magkahiwala yung toilet at saka yung shower. Ito yung shower. Regular shower lang siya. Yan, pero meron ng free na shampoo, conditioner at saka bath gel. Tapos pag pumasok ka dito, medyo may kaliitan. May na-open dito na pwede mong sampayan ng mga towels nyo. Tapos yun yung floor mat para hindi masyadong maging madulas yung sahig. Sa kabila naman nandito yung toilet.
So yan, tissue lang ang meron dito, saka toilet bowl, walang bidet. Sa kwarto mismo, dito may cabinet pala dito. Yan, may mga hangers na dyan, tapos may lalagyanan ng mga gamit, at saka laundry bag. Dito may safety deposit box, and then mga mugs at saka coffee. Pagbaba mo dito, merong mini refrigerator. Saka meron na ring flashlight, just in case of emergency. Nasa labas yung sink nila, may hand soap dyan, may mga tissue na rin dyan, baso, then toiletries, cotton pads, dental sets, tapos towelettes. May mga towels na rin pala dito. Tapos meron dyang mirror, hello. And then may side table, may phone, may electric kettle, may tumbler sila na provided, mga sockets, may mini chair na rin dyan. Tapos meron pa ditong isang mini sofa. Tapos ang daming mirrors, may mirror dito. Meron din ditong mirror. Meron dyang mga lagayan ng gamit. Tapos yung kanilang kama, yan, 2 single beds yung provided nila. May TV na rin. And then may maliit na side table doon, may socket din. Tapos yung view, sabi garden view daw, pero parang swimming pool lang na walang laman. Yung TV nila hindi ata smart TV. Pero pinapakita dyan yung mga schedule ng hotel shuttle service para malaman mo kung anong oras ka kailangan baba. Kailangan 10 to 15 minutes nandun ka na sa baba sa mismong antayan ng mga buses para sure na makasakay ka sa oras ng alis ng bus. So nabook ko to sa Klook. Kung gusto nyo itong i-book din sa Klook, you can use my Klook promo code Jeraymond Klook para maka-discount ka. Punta na kami sa Ngongping 360. 2:05 yung schedule ng bus. Magpe-prepare na kami para makababa na kami and makapunta na doon sa bus stop. See you in a while. Bye-bye. Nakababa na kami dito sa City Gate Outlets. Maglalakad na kami sa cable car mismo. Nakay. So 2:30 kami dumating dito sa Ngongping 360 cable car and walang pila. Wow! Diba? Nasa una agad kami. Ano nga tita? Ano nga? Ayan. Tumigil kami. Stuck kami. Seriously? Stuck tayo. Hindi na-record yung sinabi ko kanina. So, sabi ko, kakababa lang namin ng cable car and merong notice doon na last cable car going to Tongchong will leave at 6 p.m. Time check, 3:18. Meron pa kaming more than 2 hours to explore the area.
Paglabas pa lang namin ng cable car, may budol na agad. May mga souvenir items dito na pwedeng bilhin. And then, bumungad na sa amin yung picture. Eto. Kasi pinicturean kami kanina before yung umandar yung cable car. So, nalock sa amin. Pwede namang hindi nyo kunin, pero kinuha namin siya. 298 Hong Kong dollars. Maganda na yung picture frame, sturdy na. Tapos may mga free na rin na magnets. Well, actually hindi siya free kasi binili natin siya. So, magkano yung 298 HKD? Nasa 2,200 plus. So, yan. Ganun kataas yung inakyat namin. Oh my God, di ko na nabilang kung ilang steps. Pero malamang lagpas ng 100 steps yun. Ito yung view sa taas. So pababa na tayo. No, 240 steps daw pababa. Sabi ng tita malamang 240 steps yung pataas din. Alam naman magbago pa yun. Paras 240 steps. Yung pala sa taas, merong mga tindahan ng mga crystals at saka mga kung ano-ano pa. Bumili ako para naman matagdagan yung swerte natin kasi mukhang kinukulang tayo lately. So ito yung binili ko. Yan. Agate. Releases negative energy, it boosts your chances in career, and helps in good sleep daw, parang ganun. So yun, sana naman, di ba, gumanda yung career natin. Meron pang ibang crystals doon, gusto ko sana, kasi ang mahal. Ito nabili ko, 98 Hong Kong dollars, so magkano yun? Roughly nasa 700 plus pesos. Diyos mio. Oh, mahal. Meron doon, yung gusto ko sa akin na crystal, nasa 988 Hong Kong dollars. So magkano yun? 7,000? Hindi kaya ng budget. So magtsatsaga tayo sa Agate. Okay. After nga kumain dito, diretso kami City Gate Outlets para mag-shopping ng kaunti. Well, magtingin ng mga pwedeng makutkot at mabili. So see you guys in a bit. Bye-bye. Dito na kami kumain sa malapit sa may exit papuntang Ngongping 360. Japanese restaurant siya. Akala namin Chinese, tapos nakapasok kami, hinila na kami ng babae, papasok eh. Yeah, thank you. So, ito yung binili namin. So, curry katsu, saka udon noodles. Maghahati na lang kami dito. Paalis na kami dito sa Ngongping 360, magka-cable car na lang ulit kami pabalik doon sa baba. So, yan. Medyo mahaba yung pila. Pagpa-uwi na. 6 o'clock daw yung last trip and dapat makahahol kami. Ang haba pa ng pila. Hindi ko sure kung mag-City Gate Outlets pa kami kasi medyo sumasakit yung tiyan ko. Nag-a-attitude yung tiyan ko. Magkakaalaman pagka nakababa na tayo. Ang maganda sa Regalo Sky City, merong free shuttle service papunta at pauwi ng Tongchung. Pati papuntang airport meron din. Sobrang convenient. Libre na yung mga travel namin. Di ba? Except lang bukas, yung Hong Kong Disneyland, yung papunta, free. Galing Disneyland, magta-taxi na kami papuntang Tongchung. Tapos from Tongchung, free shuttle service papuntang hotel. Share ko lang din pala, gusto ko yung kinainan namin dito sa Ngongping 360. Isang beef and vegetable udon lang yon at saka pork, curry pork katsu. 350 Hong Kong dollars. Oh my God. So kung i-convert mo siya sa peso, nasa 2,600 pesos. Napakamahal. Kung yung gutom nyo matitiis nyo pa hanggang makababa kayo dun sa City Gate, doon na lang kayo kumain kasi dito talaga ang mahalin. Masarap naman yung food kaso makakain mo lang din yun sa baba ng mas mura. Kahapon nga nakakain kami. Ang sarap-sarap na nakain namin. Tapos ang dami na. Magkano yun? 160 Hong Kong dollars. So almost more than half yung presyo. Pero mas madami yung kinain namin kahapon. Diba?
Anyway, nandito na kami guys sa Citygate Outlets. Mag-check lang kami ng mga mapapagkasusan. Tingnan natin kung makakagastos pa tayo dito. Yun, ang mamahal din kasi ng presyo ng mga bilihin dito. Kahit yung sa mga pagkain, nag-enjoy ako sa experience ko. Kaso ang mahal. Oh my God. Ay, ako yung tipong hindi nagtitipid pag nagta-travel pero ako mismo namamahalan talaga. Yung pagkain pa lang namin kanina dun sa Ngongping. Ano ba yun? Mahal. Anyway, sige, mag-ikot-ikot lang kami dito. Yung coach dito, naka-sale din. Pero mga up to 65 to 70% off. Yung bag na nabili ko sa Japan ng mga nasa 11,000, naka-sale yun eh. 70% off ata. Dito nasa 11,500. So, mura pa rin. Lamang lang ng 500 pesos dito. Feeling namin sa kabila yung mga pangmahirap. Doon. May hatian dito. Kumbaga itong lugar na to, District 1. Yung kabilang yon District 12. Kasi dito kahit naka 70% off na, nasa 14,000 pa rin, 10,000. So naman, ba't naman ako bibili ng ganong kamahal na gamit, na bag? Bumili nga ako ng minsan, isa-isang binili ko na 11,000 na bag. Pero baka ako lang din yung may problema. Kasi pag sapatos, yung may ganong presyo at nagustuhan ko talaga, bibilin ko. Pero pag bag o kaya damit, parang hindi ko kayang bumili ng ganon. Kasi para sa akin yung sapatos, nagagamit mo ng matagal at saka talagang yung sapatos kasi, talaga tutulungan ka niya maging komportabling maglakad. Kaya okay lang sa akin ko. Oo, tama. Yun pa hihirapan ka kasi ingatan mo. So doon lang tayo sa mga sapatos. Nakabili tayo ng isang set ng gym clothes sa Uniqlo. Nasa 249 Hong Kong dollars. Mas mura pa yun kaysa sa kinain naming dinner kanina. Buisit talaga. Gigigil ako, mahal-mahal. Hello guys, nakabalik na kami dito sa hotel. Time check, 9 o'clock. And magpapahinga na lang kami dito. Bumili lang kami ng tinapay para sa dinner at saka breakfast namin. Hindi kasi kami nag-avail ng free breakfast buffet kasi medyo may kamahalan ngayong season na to eh. Anyway, that ends our day 4 dito sa ating Hong Kong trip ngayong 2025. Whole day tayo sa Hong Kong Disneyland bukas. So yun, update na lang namin kayo and see you tomorrow. Bye-bye!